Bakit nga ba ako nagkaroon ng interes sa SB19? Isang mapayapang gabi, pagod ako galing sa work, nag-check ako ng YouTube. Tapos, nakita ko yung balita from ABS-CBN News regarding SB19. So, pinanood ko siya. And, amazing kasi, imagine mo, historic Billboard Music Award nomination. First time in the, history ng Philippines na mapasama tayo sa, nominate ang boy band ng Philippines. So, pinanood ko yung balita hanggang sa nakita ko dito yung desire nila na ipakilala ang P-pop. Dito ko naintindihan yung regarding sa P-pop na andun yung intention nila na makilala siya worldwide, para dalhin nila yung bagong sabihin natin bagong genre. Kasi K-pop, J-pop, C-pop. So, merong T-pop from Taiwan, C-pop China, J-pop Japan, K-pop from Korea. So, sila ngayon yung nagsimula ng, I don't know kung sila yung nagsimula ng P-pop, pero actually, on my opinion, nakilala ko ang P-pop. Nakilala ko na meron palang P-pop dahil sa SB19. Dito sa nag-start yung journey ko na makilala ko sila nung napanood ko tong balitang to. So, ako kasi music lover. Wala akong specific genre. Halos lahat ng mga music appreciate ko, even yung mga old up to the newest. Yan. So, nagka-interest ako kasi nga amazing, di ba? Para makilala ka mapasama ka sa manominate ka sa Billboard. So, after ko panoorin tong balitang to, doon ako nag-start na magkaroon ng interest sa kanila. So, sinearch ko kung sino ba tong SB19 na to. Tapos, ang una nag-pop up sa akin is yung reaction video. And then, pinanood ko yung reaction video. Tapos, napansin ko yung title, Who is SB19 Story Series, Episode 1-3, Casual Chat. So, sabi ko, much better na panoorin ko yung original na video na nire-review or nire-react nung vlogger na to. So, it comes to my mind na i-search ko yung pangalan ni Casual Chat. So, nung lumabas yung pangalan nung lumabas yung vlog ni Casual Chat, inopen ko siya and then tinignan ko yung mga content niya. Pagkatapos tinignan ko yung playlist kasi hinahanap ko yung puro tungkol lang sa SB19. So, tamang-tama nakita ko yung title na SB19 Story Series. So, plinay all ko siya. And then, as in, inisa-isa ko talaga siya, guys. Minarathon ko siya. Hindi ako natulog. Dapat may pasok ako pero dapat matutulog muna ako bago ko papasok ng mga alas 11 ata ng gabi yung shift ko nun. So, minarathon ko talaga siya. Inisa-isa ko tong video ni Casual Shop para makilala ko kung sino ba talaga tong SB19. And thankful ako na merong ganitong vlog.
na ginawa si Casual Shock wherein yung story ng SB19 is talagang ay nako grabe. Please puntahan niyo yung vlog ni Casual Shock kung gusto niyong malaman lahat-lahat tungkol sa SB19. I suggest puntahan niyo muna tong SB19 story series niya na under siya ng ng playlist. So, panoorin siyo. Mai-enjoy kayo talaga. Kasi, guys, itong mga video na under dito sa SB19 story series, as in, yung complete package and documentary ni Casual Shock, sobrang ganda talaga. As in, true to life story to ng SB19. Magmula sa nag-start sila hanggang sa ngayon. So, nag-stop ako for a while sa episode 5. Pero, nung mapansin ko yung episode 6, tuwang-tuwa ako, ligayang-ligaya ako. So, pinanood ko talaga siya. As in, dito talaga ito talaga yung video na napatuloy yung luha ko. So, hindi ko mapigilan nag-comment. Hindi talaga kasi ako nagko-comment sa mga pinanonood ko. Nilalike ko lang siya. Tapos nagsusubscribe ako. Pero ito talaga yung talagang nag-comment ako kasi sobrang tumulot. May mga parts ng ng video na tumulo yung luha ko. Parang alam mo yun, yung pakiramdam ng isang ordinary Filipino ka lang na galing ka sa wala. Tapos dahil lang sa nag-struggle ka, nag-take risk ka sa mga chances na dumarating or sa mga opportunity na dumadating kasi gusto mong gawin yung desire mo. Yung napakaganda pala ng yung desire ng puso mo, isusundin mo talaga siya. And sometimes yung mga i-give up ka na mga magbe-benefit ka right away. Sometimes kailangan mo siyang talikuran. Pag pinanood mo tong video ni Casual siya, ang hirap kasi paliwanag kasi hindi naman kasi ako talaga vlogger. Hindi ako vlogger. Napukaw lang talagang interest ko kasi nga music lover ako. And nagkaroon ako ng interest ng this group SB19 is para mapasama sa yung mga nominated na artist sa Billboard. Syempre, 'di ba, no? This is some kind of amazing na para sa isang music lover, nakaka-catch talaga siya ng attention. So, I rather suggest panoorin niyo talaga yung mga video about SB19, especially yung SB19 story episode ni Casual Shock para malaman nyo ng buong-buo kung paano talaga nag-start tong mga batang to. Grabe, sobrang amazing. Nag-start sila from scratch hanggang sa napanood ko tong pinaka episode 6 ay talagang highly suggested video. Please panoorin niyo po kasi SB19 represents almost all yung mga sabihin na natin na not so lucky Filipinos na nag-i-struggle sa buhay. Kasi dun sila nag-start hanggang sa eto makikita nyo kung ano yung mga characters nila na nagdala sa kanila sa success. Kasi tingnan mo ngayon, napasama na sila, awarded sila 2 major awards. Imagine mo, sa Asia, oh grabe, na to, this is international and kumbaga sa pang na to pang malakasan na to pang worldwide, pang global na to itong achievement nila. And guys, this group represent Philippines. So sana naman i-appreciate natin sila. Alam nyo, pag pinanood nyo yung video,
Casual Chat, magkakaroon kayo ng idea kung paano ba ang dapat ginagawa nating mga ordinary people para maiangat natin ang sarili natin. And paano tayo mangarap at paano natin ma-achieve yung pangarap natin. So, ay nako, malaking advantage. This is not just like music. This is telling us how to achieve our goals, whatever it is, kahit ano pa yung mga pangarap mo. You will learn from this group. Malaking bagay talaga yung maitutulong nito sa atin. And then, doon ako nag-start i-search yung SB19. After ko mamarathon lahat ng video ni Casual Chat. So dito tiningnan ko isa-isa, again playlist nila. So nag-start ako talaga sa dulo ng playlist para makilala talaga kung yung pinaka unang video nila. Tapos hanggang sa minarathon ko siya dahil real life kasi to real life story to ng 5 tao na iba't iba ang character na pare-parehong kanya-kanya silang struggle. Not meaning naman na nag-struggle is meaning sobrang hirap ka. Pero si Justin kasi hindi naman siya mahirap may kaya sila pero may struggle din siya sa buhay. And after ko panoorin and minarathon ko yung lahat ng video from SB19 page, especially yung nila, yung what you call this, yung playlist nila, nung maubos ko lahat yun, tiningnan ko yung reaction sa SB19 and grabe, so amazing. Imagine gaano karaming mga iba't ibang, alam mo yun, vloggers from different part of the world. Merong from Spain, from US, Canada, UK. Oh my goodness. Dito ko na-amaze na ganito sila kakilala. SB19 represents how Filipinos or most Filipinos learn to survive. You know what I mean? And for those na lalo na parang down sila sa buhay nila, guys, I highly suggest talagang panoorin to yung real life story ng SB19. And dito talaga nag-start ako mag-create ng YouTube channel. Dahil ang intention ko lang talaga i-upload parang i-collect yung mga pictures nila, videos nila, i-compile ko isa-isa. Halimbawa, nag-start ako nun kay kay Pablo. Kasi siya yung nung nalaman ko na ang leader ng SB19 is si Pablo. So nag-start ako nag-compile ako ng video para sa kanya. Tapos ni Pablo, yung sumunod ko naman na ginawa ng compilation is si Stel. Yan. Kasi si Stel kasi napukaw yung attention ko sa kanya kasi sobrang galing niya sumayaw. Doon ako na-attract sa kanya. Tapos ang galing-galing niyang kumanta, grabe. Ang taas-taas ng boses niya. Nagustuhan ko kay Stel. Siya yung pinaka masipag at saka masigasig pagdating sa skincare at saka pagdating sa pag-gym. Nakaka-inspire siya pagdating sa ganung bagay. Yun. Tapos, after nun, sumunod naman ang ginawan ko, si Ken. Kasi, meron din siyang mga character na nakakatuwa. So, si Ken, siya yung pinaka highest viewer ko 10,000 plus as of this moment na ginagawa ko tong video. Dahil gusto kong ipakita sa family ko, sa friends ko, gusto kong ipakita sa mga office mates ko kung sino-sino ba sino-sino ba yung members ng SB19. And also natuwa ako sa nalaman ko yung regarding
Ano ba ito? Yung Kentel. Akala ko noon bading akala ko noon gay sila. Pero hindi pala. After kong mapanood yung kay Casual Chuck na playlist about SB19, tapos yung playlist ng SB19 magmula sa start up to the end, doon ko nalaman na sila pala very very sa tagal nila, more than 5 years na ba silang magkasama, right from the start na nagsa-struggle sila, as in sobrang from the down part of their career, from the time ng training, as in ganun sila katagal nagsama-sama. So, they are very close as brothers, na kahit nahalikan pa nila or yakapin pa nila yung isa't isa. Di ba tayo pa mga kapatid natin, pag nagbibiruan tayo, niyayakap natin, hinahalikan, tas ang saya-saya, ganun sila. So, yung iba, akala kasi gay sila, hindi sila gay. Very, lang sila, close yung brotherhood nila. Tas kung minsan, napapansin nila yung mga, bagay, siya nga pala. Ang intention ko lang, mag-compile. Wala akong intention na maging yung talagang maging vlogger, wala. Pero nagulat ako. Grabe. May mga nagko-comment sa videos na mga ginawa ko. Tapos natutuwa ako kasi nagugustuhan nila yung video na ginawa ko. So it makes me feel happy kasi sabi ko, grabe, nakakatuwa kasi na-appreciate din ng iba na mga viewers, or merong mga viewers na naka-appreciate ng videos na ginawa ko about Pablo. So, kung mapapansin nyo, ayan yung mga comments nila. Yan. And ang pagka iniisa-isa kong basahin, ay talaga may mga comments na nakakatuwa, may mga comments na alam mo yung nakaka-touch, merong mga comments na parang alam mo yung mahahawa ka kasi nai-inlove sila dun sa member. Tapos yun, si Ken nga ginawaan ko rin. Tapos kinolek ko yung mga pictures niya and some clips ng mga video niya. Inano ko yun, kinapture ko siya. Tapos, yun, nagulat din ako. Dito ako lalo nagulat kasi ang bilis. Nag 10,000 views agad. Grabe. Hindi ako makapaniwala. Tapos, ang mga comments nila, nakakatawa. Talagang, grabe. And, dito ko nalaman, at least, nga pala, regarding yung 18, hindi ko dati alam ko, ano ba itong 18 na to? Sinearch ko rin yun. Tapos nalaman ko rin kay Casual Chuck kung sa mga video niya, kung ano ba yung meaning ng 18, ano ba yung meaning ng mahalima, yung mga terms na hindi ko maintindihan. Naintindihan ko kay Casual Chuck. Tapos yun, doon ko makikita na meron palang mga bias. Hindi ko kasi alam yun. Ordinary lang akong, alam mo yun, nagkakalkal na YouTube para lang maglibang after work. Tapos yun, di ko nakita na, yun may mga mini-mention sila na bias ko si Ken, blah blah blah. Tapos yun, sabi ko lang, nakakatuwa naman, na-capture nila yung attention, na-capture ko yung attention nila sa video na mga ginawa ko, and I'm happy kasi somehow some of them I made them feel happy, diba? Ang sarap ng feelings. Tapos yun, si Stel, ginawan ko rin. So, alam mo, actually, isa-isa doon ko nakilala. Si Pablo, doon ko nalaman na leader. Si Ken, doon ko nalaman na amazing talaga yung sobrang baba ng voice niya. Tapos ito si Stel, doon ko nakilala na sobrang galing niya palang sumayaw. At saka, siya pala yung sobrang taas ng notes. Tapos, nag-compile din ako ng yung para dun sa mga Kentel.
Kasi ito yung sa lahat ng mga Kintel videos, ito kasi yung nagustuhan ko. As in, kinapture ko siya. Short lang siya, pero yung reaction kasi yung pagiging maharot ni Stel kay Ken. Tapos yung reaction na nakatakip yung, yung mukha niya ng sombrero. Sobrang tuwa talaga ako. Tapos meron ako nabasang isa sa mga videos na una kong in-upload na gawa mo naman si Josh, sabing ganon. So ginawa ko si Josh, pero draft lang talaga to. Kasi sobrang ang dami ko kasing pa yung ginagawa sa work. Kaya hindi ako makapag at saka parang nag-compile ako, pero merong portion doon na sinabi na copyright strike na hindi pa ako marunong mag-replace no ng audio para hindi siya or maalis yung copyright strike. So, ang ginawa ko, kinat ko kasi may option doon na i-cut mo. So, kinat ko. Ayun tuloy, umigsi. Pero, after nyan, sumunod na ginawa ko, sobrang ganda ng pagkakagawa ko dito sa yung lahat na sila, wherein meron akong ginawa na ayan yung ipinapakilala ko sino si Justin pero this time na talaga to, kumbaga dance performance na nila, so kung sino si Pablo yan. So actually for personal ko lang to, gusto ko talagang magkaroon ng personal copy kasi yung mga kamag-anak ko sa mga kakilala ko, gusto kong ipakita sa kanila yung gusto kong i-share yung happiness ko. Sobrang excited ako na i-share talaga sa lahat ng mga kakilala ko yung happiness na nararamdaman ko sa group na to. So, kaya nag-save ako ng mga compilation nila. Tapos, lalo na nung nalaman ko na sa AAA na nagkaroon sila ng award. Tapos, after that, dun ko palang nagawan si Justin. Kasi, I'll make sure na talagang kukunin, yung bang, isi-search ko talaga yung mga magagandang pictures niya. Para ma-highlight yung sino ba si Justin, yung mga different looks niya, ayan. Tapos na-amaze din ako dahil may mga nag-comments din. Pero bago pa lang kasi tong video na to, na actually kaka-upload ko pa lang. Tapos yun nga, dito ni-re-upload ko to, pero nung ni-re-upload ko to, inalis ko na yung audio ng Wyatt. Kasi nga na-copy strike na naman ako. Ay nako. Ay. Tapos in the middle of editing this video, alam nyo ba, nabura lahat ng video ko. Aksidente ko na-delete lahat. Ay nako.